May gabi noon na tila mas makapal pa sa karaniwan ang dilim. Hindi lang ito dahil sa kakulangan ng buwan, kundi dahil sa kakaibang bigat sa hangin, parang may libong matang nakatitig mula sa kakahuyan, naghihintay lang ng maling dalaw. Sa isang liblib na baryo sa dulong bahagi ng Quezon, may matandang babae na kilala sa pangalan lang na Nanay Sela. Bawat gabi ng Biyernes, may ginagawa siyang kakaibang ritual sa likod ng kanyang bahay, may bilog na asin, kandilang itim, at putol-putol na larawan ng isang lalaking hindi pa nakikita ng kahit sino. Hanggang sa isang gabi, sa gitna ng kanyang dasal, bigla siyang napahinto. Tumingin siya sa langit na walang bituin at bulong niya. Bumalik na siya. Hindi nagtagal, isang lalaki ang muling lumitaw sa baryo, payat, tahimik, bitbit ang lumang backpack, at isang kandilang puti na nakatali sa telang kulay abo. Sira-sira ang damit, may pilat sa kaliwang pisngi, at tila hindi na sanay sa liwanag ng araw. Ang tawag sa kanya ng mga matatanda. Preso. Walang may gustong lumapit sa kanya. Wala siyang pamilya. Wala siyang kaibigan. Ang kwento, minsan daw siyang nawala sa kulungan, hindi pinalaya, kundi kinuha. Sabi ng iba may tinangkang patayin. Sabi naman ng ilan, siya raw ay isinumpa. Pero sa mata ni John, isang binatilyong tambay na malapit sa karinderya, si Preso, ay hindi halimaw. Luma na ang tsinelas nito. Basag-basag ang relo sa kanyang pulso. Tahimik pero laging alerto ang mga mata, parang sundalong babalik lang kapag may misyon. Isang gabi, habang nagbabantay ng karinderya si John, nakita niyang dumaan si Preso sa kalsada. Dahan-dahan itong naglakad, at sa bawat hakbang, lumalakas ang pag-ihip ng hangin. Sinundan niya ito, dala ng kaba at kuryosidad, hanggang makarating sila sa gilid ng ilog na dating tinatapunan ng mga bangkay noong panahon ng digmaan. Doon niya narinig ang boses ni Preso, hindi sigaw kundi bulong. Bumabalik sila. Hindi nagtanong si John. Pero mula noon, tuwing gabi, sinasadyang abutan si Preso ng libreng pagkain. Tuwing tanghali, binabati siya kahit walang sagot. At tuwing gabi ng Sabado, palihim siyang sumusunod dito, sa libingan, sa gubat, at minsan, sa isang abandonadong paaralan. May mga pagkakataong napapatingin si Preso sa kawalan, parang may kinakausap. Sa gabi, nadidinig ni John ang tila mga hayop na umiiyak sa kabubatan, tunog ng baboy, pero mas malalim, mas basag, at mas malungkot. Isang gabi, habang nasa ilog silang dalawa, binigyan ni Preso si John ng bagay na di niya inaasahan, isang lumang litrato. Luma na, halos kupas na, pero sa gitna ng dilim, malinaw ang larawan ng isang batang lalaking may hawak na kandila. Sa likod ng litrato, may nakasulat, "Kung mamatay ako, huwag mong hayaan na maulit ang ginawa nila." Hindi na nagtanong si John pero mula noon, hindi na rin siya makatulog ng mahimbing. May gabing nagising si John sa iyak ng nanay niya. Pinagkakagat daw ng lamok ang alaga nilang manok, pero paglabas niya ng bahay, nakita niya ang kulungan ay wala ng laman. Hindi lang nawala. May bakas ng mga paa, hindi hayop kundi tila bata. Kinabukasan, pinuntahan niya si Preso. Tahimik lang ito, nakaupo sa ilalim ng puno, pinupunasan ang isang matulis na kahoy na para bang kutsilyo. Nang magtagpo ang kanilang mata, wala silang sinabi. Pero sa tingin ni Preso, may bigat. Parang pagod na sundalo. Parang batang hindi nakaiyak kahit hinampas. Sa isang gabi ng habagat, habang bumabayo ang ulan at lumalangit-ngit ang mga bubong, may isang sigaw mula sa kabilang dulo ng baryo. Sigaw na hindi sigaw ng tao. Nagising ang buong baryo. Ilaw ng cellphone. Sigawan. Takbuhan. May nawawalang bata. At sa harap ng pintuan ng pamilya nito, isang itim na balahibo, mamasa-masa, na parang galing sa nilapa. May aswang na naman, bulong ng mga tao. Pero si Preso, hindi natakot. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo, pinulot ang kandilang puti mula sa kanyang bag, at inilagay sa harap ng kanyang puso. Sila ang dahilan kung bakit ako bumalik. Habang papalapit ang kasunod na gabi, napansin ni John ang pagbabago sa paligid. Ang mga ilaw, bigla-biglang namamatay kahit bagong palit. Ang mga aso, tumatahol pero hindi sa direksyon ng tao. At ang hangin, may dala ng amoy, hindi bulok kundi patay.
Sa isang tagpo, habang nagkukwentuhan sila sa ilalim ng punong mangga, biglang napahinto si Preso sa kalagitnaan ng kanyang salita. Tumingin siya sa langit, walang ulap, walang ibon, pero may aninong dumaan. Mabilis, matalim, at matahimik. Napatingin siya kay Jun, tandaan mo to, hindi ako bayani. Pero may utang ako sa mga patay. Mula noon, binabantayan na ni Jun ang mga galaw ng baryo, ang mga pamilyang tila may tinatago, ang mga bahay na sa gabi lang may ilaw, at ang matandang babae na tuwing 2:00 ng madaling araw, lumalabas para magbuhos ng asin sa paligid ng kanyang bakuran. Pero ang tanong, bakit ngayon lang bumalik si Preso? At sa litrato ng batang may kandila, sino siya talaga? Isang gabi, habang nagsisindi si Jun ng kandila sa altar ng namayapang lolo niya, biglang sumiklab ang apoy, matulis, dilaw, at tila may anyo ng isang mukhang nakatitig sa kanya. Mula sa likod niya, narinig niya ang boses ni Preso. Nagsimula na ulit. Napalingon si Jun, walang tao. Pero sa kanyang kamay, ang litratong ibinigay ni Preso, ngayon ay basa ng dugo. Ikaw ba? Makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Simula nang ibigay sa kanya ni Preso ang lumang litrato, hindi na naging tahimik ang gabi para kay John, laging may aninong dumaraan sa gilid ng kanyang paningin. Laging may pagaspas ng pakpak sa kisam ng kanyang kwarto, kahit sarado ang mga bintana. At sa tuwing hahawakan niya ang litratong iyon, palaging may nararamdaman siyang lamig sa dibdib, hindi malamig na simoy, kundi lamig na parang kamay ng patay. Hindi rin niya makalimutan ang sinabi ni Preso, hindi ako bayani. Pero may utang ako sa mga patay. Pero bakit siya? Bakit sa dami ng tao sa baryo, siya ang kinausap, siya ang binigyan ng litrato? May kung anong tanong sa puso ni Jun na ayaw sagutin ng kanyang isipan. Hanggang sa isang araw, nabulalas na lang ng lola niya habang naglalabas sa poso, "Apo, wag kang masyadong lumalapit sa taong yon." Yung nanay niya, pinaghihinala ang aswang noon. Nung buntis pa lang, may nawawalang kambing gabi-gabi. Tapos nung pinanganak siya bigla na lang nawala ang bata. Pagbalik, iba na raw ang mata. Hindi sumagot si John, pero sa loob-loob niya, ramdam niyang may hindi sinasabi ang matanda. Minsang nakasilip siya sa lumang bowl ng lola niya, nakita niya ang isang sulat, luma na at halos kupas na ang tinta. Doon, nabanggit ang pangalang Elias, ang tunay na pangalan ni Preso. At sa ilalim, may linya, kung bumalik siya, huwag mo siyang hahayaang lumapit sa punso. Huwag mo siyang paalalahanan kung sino talaga siya. Napatigil si John Punso. Kinagabihan, sinundan niya si Preso. Hindi na siya nagkubli. Hayagan na ang kanyang hakbang. At sa gulat niya, hindi tumutol ang lalaki. Hanggang sa makarating sila sa isang bahagi ng gubat na matagal nang pinaniniwala ang lugar ng mga engkanto. Tahimik, malamig kahit walang hangin, at ang damo ay kulay pilak kapag sinag ng buwan. Doon, sa paanan ng punso, lumuhod si Preso. Walang salita. Walang galaw. Hanggang sa lumabas mula sa likod ng puno ang isang babae. Hindi siya ordinaryo. Mahaba ang buhok, parang usok na humahaplos sa lupa. Ang balat niya ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan, at ang tinig niya ay tila himig ng hangin sa madaling araw. Elias, ikaw nga. Hindi kumibo si Preso. Tumingin ang diwata kay John. At sa isang titig lang, naramdaman niyang may bumalot sa kanyang katawan na lamig, lamig ng alaala, lamig ng takot, lamig ng isang tanong na matagal nang iniiwasan. Ikaw ang napili niya. Ikaw ang binigyan ng litrato. Tumango si John kahit hindi niya lubos maintindihan. Sapagkat ang litrato ay hindi lang alaala. Isa itong mutya. Isang bahagi ng kaluluwa ng batang inalay. Napatingin siya kay Preso, ngunit nakayuko ito, tila nilalamon ng sarili niyang anino. Hindi mo ba naalala, tanong ng diwata, ang batang nasa litrato ay ikaw? Parang binagsakan ng bato ang puso ni John, imposible. Ang litrato ay may ibang mukha, ibang katawan, ibang panahon. Pero habang pinagmamasdan niya, unti-unti, sa mata ng kanyang isip, nagsimulang bumalik ang mga pangitain, apoy sa silong, sigaw ng babae, amoy ng dugo, at kandila-kandila na hindi kailanman namatay kahit binuhusan ng ulan.
Hindi ka anak ng pamilyang kinalakhan mo, bulong ng diwata. Isinumpa ka upang makalimot. Itinago ang iyong alaala. Ngunit ngayong muling bumalik si Elias, ang nakaraan ay hindi na mapipigil. Napaatras si John, parang gustong takbuhan ang sarili. Pero tinapik siya ni preso, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lungkot sa mata nito, hindi galit, hindi puot, kundi paghingi ng tawad. Patawad, mahinang sabi ni Elias. Dapat ako lang pero binuhay ka nila. At ngayon, susundan ka na rin nila. Hindi na nakatulog si June ng gabing yon. Habang nakahiga, iniisip niya kung totoo ba ang lahat. Siya ba talaga ang batang inalay? Bakit siya? Sino ang mga sila? At ano ang ibig sabihin ng ibinalik? Kinabukasan, habang naglalakad sa palengke, napansin niyang kakaiba ang tingin sa kanya ng mga tao. Ang karinderyang dati pinapaupo siya, kahit wala pang order, biglang hindi na siya pinapasok. Ang mga dating kaibigan, biglang lumilihis ng landas. Yan daw ang batang nawawala dati, bulong ng isa. Hindi yan totoong tao. Ginawa lang yan. May laman pero walang kaluluwa. Hindi na siya nakapagsalita. Tao lang siya pero bakit ganoon ang tingin nila sa kanya? Sa hapong iyon, bumalik siya sa punso. Wala na si Elias, wala na rin ang diwata. Pero naroon ang isang bagong bagay, isang maliit na kahoy na kahon, nakaukit ang salitang alala sa ibabaw. Binuksan niya ito, at sa loob, may maliit na butil ng liwanag, tila mutyang kulay ginto. Nang hawakan niya ito, bigla siyang binalot ng eksenang hindi kanya, isang silid na puno ng dasal, isang sanggol na umiiyak, at isang matandang babae na humihingi ng tawad habang itinatali ang puting kandila sa pusod ng bata. Tumigil ang tanawin. Nanginginig siya. Ngunit alam niyang totoo. Naglakad siya pa uwi, hawak ang kahon, buwang loob. Hindi na siya lalayo. Hindi na siya tatakbo. May bahagi sa kanya nagising na, isang sigaw ng nakaraan na hindi na maaaring patahimikin. Ngunit sa likod ng dilim, gumagalaw na rin ang mga nilalang na itinago ng baryo. Isang gabi, habang binabantayan ang kanilang bahay, may tumawid na anino sa bubong. Hindi tao. Hindi rin hayop. Ngunit ang mga kuko, mahaba, matalim. At ang mata, pula-pula na parang dugo ng sanggol. Tumakbo si June bitbit ang kahon, tinungo niya ang silong ng lumang simbahan, kung saan siya unang nakita ng kanyang lolo. Doon, hinintay niya si Elias. Doon, nais niyang malaman ang buong katotohanan. Pagdating ni Elias, wala na siyang ngiti. Wala na ring pag-aalinlangan. Hindi lang mga aswang ang kalaban natin, sabi nito. May mas malalim pa. Ano, tanong ni June ang kasunduan. Isinalaysay ni Elias ang matagal nang tinatagong kasaysayan ng baryo, na noong panahon ng taggutom, may 5 pamilya na pumasok sa kasunduan sa ilalim ng punso. Isang alay kada dekada. Kapalit, kasaganaan, ulan at ani. At isang gabing hindi nila inaasahan, ang sanggol na pinili ay ikaw. Ngunit si Elias, isang tanod ng kagubatan, tumanggi. Nilabanan ang ritual. Ngunit nahuli siya, ikinulong, at isinumpa ng mga diwata bilang preso ng mga patay. Buhay pero hindi malaya. Nakakita pero hindi makapagsalita. At ngayon, dahil bumalik ka, muling magigising ang mga kasunduan. At hindi lang isang buhay ang nakataya, kundi ang buong baryo. Kaya't sa huling bahagi ng gabing iyon, habang hawak ni June ang litratong unti-unti nang nawawala ang imahe, isang linya lang ang naiwan, kung mamatay ako, huwag mong hayaan na maulit ang ginawa nila. At sa labas ng simbahan, nagsimula na ulit ang ulan, pero hindi tubig ang bumagsak, kundi patak ng itim na likido, mainit, mabaho, at gumuguhit sa lupa ng salitang hindi maintindihan ng tao. Ngunit kung makikinig ka ng mabuti, parang may bumubulong. Bumalik na siya at may kasamang alaala. Tao lang ba talaga si June? O isa siyang aninong hindi pa buo? Ikaw ba? Makakatulog pa kung ikaw ang nakakita noon? Simula noong gabing iyon sa simbahan, nagbago ang lahat kay June sa bawat pagdilat niya tuwing umaga, para bang ang hangin ay mas mabigat, ang paligid ay mas tahimik, at ang mga mata ng tao ay mas matalim. Hindi na siya basta-basta nakakakain.
Kahit anong linis ng pagkain sa mesa, may lansa sa panlasa niya, parang dugo, parang lupa. Hindi siya nagtanong pa kay Elias. Hindi niya rin sinabi sa lola niya ang nalaman niya. Sa totoo lang, kahit siya mismo, hirap paniwalaan ang lahat. Paano mo akuin ang isang nakaraan na hindi mo pinili? Isang buhay na isinumpa bago ka pa man matutong magdasal. Madalas ay nakatayo na lang si June sa labas ng kanilang bahay, hawak ang maliit na kahon na may mutya sa loob. Nilagyan na niya ito ng tali at isinabit sa leg. Ang bigat nito ay hindi dahil sa laki, kundi sa alaala, alaalang hindi kanya, pero parang nakaukit sa mismong balat niya. Minsan, bigla siyang napapahinto sa gitna ng paglalakad. Hindi niya alam kung saan siya papunta. May mga oras na naiiyak siya ng walang dahilan. At tuwing titigil siya sa salamin, parang hindi na siya. Isang gabing umuulan, habang nakaupo siya sa ilalim ng bubong ng karinderya, dumaan si Elias. Basang-basa, walang dalang payong, pero diretsyo ang lakad. Nang magtagpo ang mata nila, tumango lang si June, hindi na kailangan ng paliwanag. Pareho silang tao na pinili ng mga alaala. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapanood si June na pansin niyang madalas mawala ang mga pusa sa paligid. May batang biglang nilagnat ng matindi at hindi na nagising kinabukasan. May buntis na nagsusuka ng itim na likido. At tuwing gabi, may naririnig siyang kaluskos sa ilalim ng kama, kahit wala namang daga. Isang beses na naginip siya. Nasa loob siya ng isang silid na puno ng kandila. May umiiyak na babae sa sulok. Hawak ang singsing na nakita niyang suot ng bangkay ng nanay niya sa huling lamay, ilang taon na ang nakalipas. Pero sa panaginip, buhay ang babae. At sa pagitan ng iyak niya, paulit-ulit niyang binubulong, hindi kita na ipagtanggol. Patawad. Patawad, pagkagising ni June, basang-basa ng pawis ang kanyang likod. Naghahanap siya ng hangin. Nang tumingin siya sa mesita sa tabi ng kama, nandoon ang singsing. Ang singsing na dapat ay nasa hukay. Hindi na siya sumigaw. Tumingin lang siya rito, hawak-hawak, at muling nadama ang hindi niya maintindihang lungkot. Parang binuksan ang pinto sa pagitan ng hindi dapat nagtagpo. Simula noon, hindi na niya tinanggal ang singsing. Nakasabit na ito sa tali ng mutya. Lagi niyang dala ang singsing ng nanay niyang hindi niya kailanman nakausap sa huling pagkakataon. Tuwing nilalapitan siya ng mga tao, hindi niya alam kung matatakot ba siya sa kanila o sila ang dapat matakot sa kanya. May mga kaibigan siya noon, pero ngayon, isa-isa na silang lumalayo. Lalo na si Paulo, ang matalik niyang kababata. Nag-iba ka na, June, sabi nito isang hapon habang nag-aantay ng tricycle. Di ko alam kung ano, pero parang may ibang tumitingin sa mata mo. Siguro kasi may nakita na ako na hindi mo pa nakikita, sagot ni John, pero magaan. Pilit. Hindi na sumagot si Paulo. Tumitig lang. Ilang segundo, walang imik. Hanggang sa lumingon siya at umalis, dala ang tanong na di na niya tinanong. May mga gabi na nakakarinig si June ng boses sa labas ng kanyang bintana. Boses ng bata. Minsan umiiyak. Minsan tumatawa. Minsan binabanggit ang pangalan niya. John. June, halika, natulog ka na, hindi niya sinasagot. Hinahawakan na lang niya ang mutya at singsing. Nilalabanan ang paghinga na bumibilis. May mga gabing hinihila na siya ng dilim patungo sa hindi niya maintindihan. Hanggang sa isang gabi, habang sinusundan niya si Elias sa kabubatan, napahinto ito bigla. Huwag kang lalapit, mahinang sabi. Bakit? Tanong ni June, may isang kaluluwang di makatawid. Kung makita ka niya, baka kunin niya ang mukha mo. Hindi siya gumalaw. Tumingin si Elias sa kanya, matagal, walang dalaw. Isa yung gaze moment na hindi mo mabubura. Isang uri ng titig na hindi mo makakalimutan, dahil sa likod ng katahimikan, may lamat ng takot at panaghoy. Kung anino ka ng nakaraan, bulong ni Elias, handa ka bang humarap sa salamin? Walang sagot si June, pero sa isip niya, paano kung ang salamin mismo ang tumangging magpakita ng totoo mong mukha? Pagbalik nila sa baryo, mas malakas na ang mga senyales. May mga bahay na walang laman kinabukasan. Isang matandang babae ang natagpuang nakanganga sa tabi ng balon, walang sugat,
Pero ang mga mata, tulala, parang may nakita na hindi dapat makita. At sa gitna ng plaza, may pusa na pinagkakaguluhan ng mga bata. Patay. Ngunit hindi lang basta patay. Wala ang puso. At ang bunganga puno ng asin. Paikot na ang sumpa, bulong ni Elias. Isang araw, habang naglalakad si June sa may gilid ng sapa, may nakita siyang bata na nakatayo sa tubig, hindi nalulunod, hindi lumulubog, kundi nakatayo sa ibabaw ng tubig. Nakangiti ito. Pero ang mata wala. Puti lang. Napaatras si June pero hindi siya tumakbo. Hanggang sa biglang nawala ang bata, para bang usok na sininghot ng hangin. Sa gabing iyon, nanaginip siya ng kandila, mahahabang kandila na umiikot sa kanya. Isa-isa itong namamatay. At sa gitna ng dilim, may isang mukha, puno ng sugat, ng uod, ng putol-putol na alaala. Tumitig ito sa kanya at bulong, alalahanin mo kung bakit ka ibinalik. Hindi ito aksidente. Nang magising siya, nasa dibdib niya ang kahon ng mutya, at sa tabi ng unan, may isang hibla ng buhok, mahabang, itim, at basa. Hindi kanya. Hindi rin sa lola niya. Isang gabi, habang nakaupo sa bangko sa ilalim ng puno, nilapitan siya ni Elias. Hindi ka na dapat bumalik dito. Ano ibig mong sabihin? May pagkakataong binubura ng panahon ang mga bagay para maprotektahan tayo. Pero pag pinilit mong balikan ang lahat, minsan ang alaala ay lason. Tumingin si June sa singsing. Sa mutya. Sa paligid. Kung ako talaga ang lason? Hindi sumagot si Elias. Tumitig lang muli. Mahaba. Tahimik. At sa mata nito may kirot, hindi galit kundi pagsisisi. Kinabukasan, hindi bumangon si June walang sakit. Walang lagnat. Pero hindi siya makagalaw. Tumingin lang siya sa kisam, hawak ang singsing. Pinilit niyang intindihin kung sino talaga siya. At sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang bumalot sa isip niya, paano kung ang buhay ko ay buhay ng iba? At ang katawan kong ito, katawan ng pinatay. Sa dapit hapon, pinuntahan siya ni Paulo. Tahimik lang ito. Umupo sa gilid ng kama. Alam mo kahit anong mangyari, tandaan mo na dati tayong magkalaro ng holen. Ngumiti si John pero may luha sa mata. Bakit ganito, Paulo? Tanong niya. Bakit parang ako na lang ang hindi totoo? Hindi sumagot ang kaibigan. Hinawakan lang ang balikat niya. Minsan, hindi mo kailangang sumagot. Minsan, sapat na ang yakap. Ngunit sa labas ng bahay, habang papalubog ang araw, may aninong dumaan sa bintana, hindi lang isa. Kundi 3. At sa silong ng bahay, may mga yapak. Maliit. Basa. Tumutulo ng putik. Ang gabing iyon, tahimik. Pero sa bawat sulok ng dilim, may mga matang naghihintay. Mga matang walang mukha. Mga matang dating sayo rin. At habang dahan-dahang pinipikit ni June ang kanyang mata, naramdaman niya ang paghaplos sa kanyang pisngi, malamig, mahaba ang kuko. Hindi siya sumigaw. Dahil minsan, kapag gising ka sa tunay na anyo ng mundo, mas nakakatakot pa ang tanong kaysa sa multo. Paano mo malalaman kung buhay ka pa kung ang mundo sa paligid mo ay patay na? Mula noong gabing naramdaman ni June ang haplos sa kanyang pisngi, hindi na siya naging pareho. Para bang unti-unting binubura ang pagitan ng panaginip at katotohanan. Tuwing pipikit siya, parang may humihila sa kanya sa isang mundong pamilyar pero mali. Madilim, basang-basa ang sahig, at laging may tunog na parang kandilang nauupos tsaak. Gabi-gabi na yon. At sa gitna ng dilim, laging may lalabas, isang mukha. Hindi aswang. Hindi hayop. Hindi tao. Isang anyo na parang hinubog sa sarili niyang takot. Ang mukha ay laging pareho. Malamlam na mga mata. Punit ang bibig. Sa tuwing magpapakita ito, hawak nito ang singsing na galing sa ina ni John, at palaging binubulong, mabagal, malamig, sino ka nga ba talaga? Napapabalikwas si June sa kama tuwing madaling araw. Basang-basa ng pawis. Nanginginig ang kamay. Sa ilalim ng kanyang kumot, laging nandoon ang mutya at singsing, tila humihinga.
May mga araw na parang mainit ang mutya sa kanyang balat. Parang may buhay. Sa mga susunod na linggo, pati mga hayop sa baryo ay tila nagbago. Ang mga aso hindi na tumatahol. Tahimik na lang silang nakatingin sa isang direksyon, lagi sa silangan, kung saan nakatayo ang lumang punso. Ang mga pusa naman naglalaho. Wala man lang iniwang bakas. Pero sa likod ng mga bahay, may mga kalmot sa pader, parang mga kuko ng sanggol na pilit sumisiksik palabas. Minsan, habang naglalakad si John papunta sa simbahan, may tumawid na ahas sa kanyang harapan. Huminto ito. Tumingala. At, sa isang iglap, biglang sumirit ang dugo sa ulo nito, hindi siya ang pumatay, pero parang may humampas mula sa ere. Napatigil siya. Walang tao. Walang hangin. Pero may tinig. Malapit na. Nagpasya si June na puntahan si Elias. Hindi na ito pwedeng sarilinin. At sa isang tagpo sa ilalim ng punong balete, nakaupo si Elias, nakatitig lang sa lupa. Ang mga palad niya may sugat, hindi sugat ng labanan, kundi sugat ng paghuhukay. Hinahanap nila ang katawan, bulong nito. Ano ng katawan? Yung batang naunang inalay. Yung ikaw, bago ka naging ikaw. Hindi na sumagot si John, parang may humigpit sa kanyang dibdib. Umupo siya sa tabi ni Elias. Hindi ko na alam kung anong parte ng pagkatao ko ang totoo. Tumingin sa kanya si Elias, at sa unang pagkakataon, nakita niyang nangingilid ang luha nito. Matagal. Tahimik. Pareho tayo. Pinalitan din ako. Ang kaluluwa ko, hindi ko na maalala kung akin pa. Ang punso ay tila lumalapit. Parang kahit nasaan sila, naroon ito. Hindi na lang ito lugar, isa na itong damdamin. Sa gabi, dumadalaw na sa panaginip ni June ang parehong eksena, kandila, kandila, kandila. Laging tatlo. Laging namamatay isa-isa. Sa panaginip, may isang batang umiiyak, hawak-hawak ang singsing. Isinusuot ito sa daliri ni John, at sabay bulong, pag sinuot mo to, ikaw na ang susunod. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin. Pero mula noon, hindi na niya maisuot ang singsing kahit gusto niya. Parang may humahad lang. Isang gabi, habang binabantayan nila ang plaza, may narinig silang kaluskos mula sa likod ng kapilya. Tumakbo sila ni Elias, dala ang kutsilyo at asin. Pagdating nila sa likod ng simbahan, wala ng tao. Pero may nakita sila. Isang bangkay ng manok. Walang ulo. Pero ang kakaiba, nakatayo ito, parang naglalakad pa rin. Hindi lang tayo ang gumigising, sabi ni Elias. May bumabangon na rin sa kanila. Mula noon, gabi-gabi na silang nagroronda. Hindi na sila natutulog ng mahimbing. Hindi na rin sila umaasang maaayos pa ang lahat. Pero kailangan nilang pigilan ang muling pag-ikot ng sumpa. Laging dala ni June ang singsing at mutya. Sa tuwing ilalabas niya ito, parang lumalakas ang mga anino sa paligid. Parang nakikita siya. Sa isang gabi ng malakas na ulan, habang nagkukubli sila sa ilalim ng sirang palda ng karinderya, tinanong ni Elias si John, kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Hindi sumagot si John, tumitig lang siya sa ulan. Malalim. Tahimik. Minsan, wala nang saysay ang salita. Sa mga sumunod na araw, pati ang mga matatanda sa baryo ay napansin ang pagbabagong hindi nila maipaliwanag. Isang matandang albularyo ang lumapit kay Elias habang namamalengke. Hinawakan siya sa braso, mahigpit. Bakit mo siya dinala ulit dito? Hindi sumagot si Elias. Ngunit ang matanda, umiiyak na. Hindi mo ba alam na kapag bumalik ang batang yon, babalik rin ang gutom, ang ulol, ang mga patay? Hindi ko siya dinala, sagot ni Elias. Pinili niyang bumalik. At sa sulok ng palengke, nakaupo si John, hawak ang singsing, pinagmamasdan ang mga tao na parabang hindi niya nakabahagi. Minsang naglalakad siya pauwi, may batang babae na lumapit sa kanya. Ate, bulong nito. Hindi ako ate, sagot ni John, ngunit nang lumingon siya, wala na ang bata. Pag-uwi niya sa bahay, may mga ukit na sa pader ng kwarto niya, maliit na mga guhit, parang kuko, paikot, at sa gitna, may salitang, balik.
Niyakap niya ang sarili. Tumitig sa kisame. Paano kung hindi na ito panaginip? Paano kung ako mismo ang panaginip ng ibang kaluluwa? Kinagabihan, lumakas ang ulan. Lumindol ng bahagya. Pumutok ang poste sa plaza. At may 2 bata ang nawala. Nang tanungin kung sino ang huling nakakita sa mga ito, sabay-sabay na tinuro ng mga tao si John, dumaan siya kagabi. Sabi niya, sumama kayo. Gabi ng kandila ngayon. Hindi niya na sinabi pang wala siya roon. Hindi na siya sinunod ng mga tao. Sa mata nila, siya na ang paalala ng takot. Pumasok si Jun sa loob ng lumang bahay nila. Mag-isa. Walang kasama. Bitbit ang kahon ng mutya. Walang kuryente. Walang apoy. Kandila lang sa sulok. Umupo siya. Tiningnan ang singsing. At sa aninong sumasayaw sa dingding, nakita niya ang sarili niya, pero hindi siya. Isang bata. Hubad. Basang-bas. May taling kandila sa pusod. Tumingin ito sa kanya, at sabay bulong, ikaw ang nagpatuloy ng sumpa. Dahil pinili mong mabuhay. Tumulo ang luha ni John, hindi ko naman alam, walang sagot ang anino. Umurong ito sa dilim. Unti-unting nawala. Naiwan siyang mag-isa. At sa labas ng bahay, narinig niya ang pag-iyak ng sanggol. Hindi ito masaya. Hindi ito gutom. Ito'y panaghoy. Panaghoy ng isang kaluluwang nalimot, pinili, inalay. At sa malayong bahagi ng gabi, narinig niya ang tinig ni Elias, nagsisimula na ulit. Kaya mo pa bang matulog? Kung sa panaginip mo, hindi ikaw ang may katawan mo. Nagising si June sa tunog ng basag na pinggan. Madaling araw. Madilim pa. Basa ang kanyang likod sa pawis, at ang ilaw ng kandila sa tabi ng kamay halos mapundi. Tumayo siya, tinignan ang paligid. Tahimik. Walang tao. Pero ang sahig basang-basa. May patak ng tubig mula sa itaas. Sumulyap siya sa kisem. May tumutulo. Mapula. Malapot. Dugo. Dahan-dahan siyang umakyat sa itaas, dala ang kutsilyong kahoy na binigay ni Elias noong una silang nagkita sa punso. Ang bawat hakbang ay parang may bumubulong sa kanyang tenga, hindi boses, kundi tunog ng paghinga mabagal, malalim, pagod. Pagbukas niya ng pinto sa itaas, wala siyang nakita kundi ang luma nilang aparador, at sa loob, nandoon ang kanyang lola. Nakaupo. Walang galaw. Bukas ang mga mata, pero tulala. Hawak ang isang sulat. Tumakbo siya. Niyaakap niya ang matanda, pero malamig na ito. Walang sugat. Walang palatandaan ng karahasan. Pero sa bibig nito may asin. Puno. Pilit isinubo. Agad niyang binuksan ang sulat. John, kung binabasa mo na ito, baka wala na ako. Hindi ko kinayang pigilan ang sumpa. Noon pa lang, alam ko na hindi ikaw ang tunay na apo ko. Pinadala ka sa amin ng mga tagapangalaga ng punso. Alaga. Alay. Alaala. Nakita ko ang singsing ng nanay mo noon pero hindi siya ang ina mo. Isa siya sa mga tagapangalaga rin. Hindi ko kayang sabihin sa iyo noon. Mahal kita kahit hindi ikaw ang galing sa akin. Pero kung kaya mo pa, bawiin mo ang pangalan mo. Dahil sa gabing ito, babalik na ang unang biktima. Babalik na ang ikaw na una nilang pinatay. Nabitawan ni June ang papel. Napatitig siya sa kisem. Tumulo ang luha pero hindi siya sumigaw. Bakit ngayon mo lang sinabi, Lola? Bakit hinintay mong mamatay ka muna bago mo ako kinilalang hindi mo apo? Sa sahig, gumulong ang kahon ng mutya. Napunit ang tali. Bumukas. At sa harap niya, ang dati liwanag na butil ngayon ay naging abo. Kulay itim. Tumatalsik ang usok. At sa usok may hugis. Mukha. Bata. Punit ang pisngi. Tuyo ang mata. Alalahanin mo kung bakit ka ibinalik. Tumakbo siya palabas ng bahay, dala ang kahon, ang sulat, ang kutsilyo. Diretso siya sa punso.
Si Elias nandoon, nakaluhod, nakatanaw sa ulap. Si Lola patay na, bulalas ni John, humahagulgol. Tumayo si Elias, mabigat ang katawan, pero hindi siya lumapit. Alam ko. Alam mong mangyayari. Alam mong mamamatay siya. Humakbang si John, galit, luha, takot, lahat. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tahimik si Elias. Hanggang sa nagsalita siya, mababa ang tinig. Dahil kung sinabi ko sa'yo, baka hindi mo na kinaya. Baka tumakbo ka. Baka mas maging madali para sa kanila ang kunin ka. Kaninong kanila? Sino talaga ang kalaban natin, Elias? Hindi sumagot si Elias agad. Bagkus, nilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang luma at sirang maruming papel, may faded na larawan. Larawan ni John pero ang pangalan iba. Ezra. Yan ang totoo mong pangalan, ani Elias. Hindi. John ako. Hindi, Ezra. Isa kang reinkarnasyon. Ginawa kang bago. Nilagay ka sa ibang buhay. Pero hindi ka pinalaya. Nakaikot lang ulit ang sumpa. Nanginig ang mga kamay ni John, hawak ang hawak ang sulat ng kanyang lola, hawak ang kahon ng mutya na ngayoy itim na. Hindi niya na alam kung sino siya. Pero sa kanyang puso, may galit na hindi niya na kayang itago. Bakit mo ako binalik dito? Tanong niya. Sumagot si Elias ng buo, dahil ako ang pumatay sa'yo. Tumigil ang hangin. Tumigil ang paligid. Anong? Noong una kang inalay, tumakas ka. Tumakbo ka sa akin. Ako ang bantay noon. At dahil tinangka mong sirain ang kasunduan, ako ang pinag-utosan na tapusin ka. Hindi nakagalaw si John, kaya mula noon, naging preso ako. Ipinatapon ako sa pagitan ng buhay at kamatayan. At sa paglipas ng panahon, binalik ka rin. Kaya mo ako binabantayan. Kaya kita binigyan ng litrato. Kaya kita tinuruan maghanda. Kasi may utang ka. Hindi kasi may utang ako sa'yo. Hindi na siya umiyak. Hindi rin siya sumigaw. Pero sa loob niya, parang binasag ang lahat ng pinanghawakan niya. Ang singsing sa kanyang leeg biglang uminit. Napaso ang kanyang balat. Kuminang ito, hindi na pilak kundi pula. Tila sinisigaw ang galit ng matagal nang itinago. Tumingin si Elias sa singsing. Pumili na siya. Sino? Tanong ni John, hindi na nakasagot si Elias. Napatigil siya. Nilingon ang paligid. May darating. At bago pa man makapagsalita muli, mula sa likod ng punso may tumayo. Isang batang babae. Basang buhok. Puting-puti ang mata. Hawak ang kandila. Tumingin kay John, kuya, tiningnan siya ni John, parang may parte sa kanyang puso na kilala ang batang ito. Parang minsay naglaro sila. Parang minsay magkapatid sila. Ngunit nang humakbang ang bata, unti-unti itong nagbabago. Ang balat, nagiging kulay abo. Ang buhok, humahaba at nabubulok. Ang katawan, lumiliit, parang sinusunog sa loob. Naalala mo na, tanong ng bata, sabay bulong, kung mamatay ako, wag mong hayaan na maulit ang ginawa nila. Tumakbo si John papalapit. Pero bago niya maabot, biglang sumiklab ang kandila sa kamay ng bata. Isang sigaw. Isang liwanag. At pagbalik ng dilim, wala na ang bata. Si Elias nakaluhod. Nanginginig. Hindi na natin kaya. Masyado silang maraming mukha ngayon. Pati ako, hindi ko na alam kung ako pa ba ito. Nilingon siya ni John. At sa isang iglap, isang ideya ang sumiklab sa isip niya. Elias, sigurado ka bang totoo kang Elias? Hindi siya sumagot. Sigurado ka bang ikaw ang bantay noon? O baka ikaw rin ang unang alay? Napatingin si Elias sa kanya, pero ang mata nito, iba na. Tumutulo na ang dugo mula sa sulok ng mata. Pati ang mga kuko nito, unti-unting humahaba. John, hindi ako si John. Hinawakan ni John ang singsing. Ezra ako. At kung ako ang dapat, wakas ako rin ang dapat pumili kung saan matatapos to, ngunit sa likod nila, may tunog na muling bumalik. Saak, saak, saak.
Parang kandilang nauupos. Tumayo si June, hawak ang kutsilyo. Ang itim na mutya sa bulsa. Ang pulang singsing sa leg. At habang unti-unting pumapaligid ang mga anino, naramdaman niyang hindi na ito simpleng kalaban. Ito ang mga mukha ng mga taong nabura. Mga alaala ng mga pinatay, inalay at ginamit. At isa siya sa kanila. Isa siyang nilikha mula sa pagkasira ng iba. Kaya habang lumalapit ang dilim sa kanya, isang tanong ang bumalot sa kanyang isip. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Walang sagot. Dahil sa puntong ito, hindi na mahalaga kung sino ang tama, kung sino ang totoo. Ang mahalaga, sino ang matitira? At sa huling saglit, bago pumikit ang ilaw ng kandila sa punso, isang tinig ang bumulong sa hangin, nagsimula na ulit. Sa ilalim ng kumukulong langit, tumindig si Ezra sa gitna ng punso, basang-basa sa ulan, duguan ang kamay, at umaalon ang hininga niya sa gitna ng katahimikan. Ang paligid ay parang patay. Wala na si Elias. Wala na ang batang multo. Wala na ang mga aninong kanina'y humahabol sa kanya. Pero hindi rin ito kapayapaan. Ito ay paghihintay. Ito ay buntong hiningang may halong bangungot. At narinig niya. 1, 2, 3 yabag. Hanggang sa kanyang harapan, lumitaw ang nilalang. Hindi ito mabangis. Hindi rin ito halimaw. Ito ay siya. Mas bata. Mas malinis ang mukha. Pero walang kaluluwa ang mata. Ezra ang boses ng kalaro. Ang sarili niyang tinig. Ngunit may halong pang-akit at panlilinlang. Kung hindi ka tumakbo noon, hindi ako napilitang bumalik, bulong ng nilalang. Kung pinayagan mo lang akong mamatay, baka natapos na ang sumpa. Tumulo ang ulan sa noo ni Ezra. Hindi siya gumalaw. Wala kang karapatang manumbat, sagot niya. Dahil ikaw ang ginawa nilang alay. Hindi, sagot ng nilalang. Tayong dalawa. At sa isang iglap, nagbago ang anyo ng nilalang. 1, 2, 3. Nagparami ito. Pamilyar ang mga anyo, si Elias. Si Lola. Ang batang multo. Lahat ng nawala. Lahat ng kinain ng kasaysayan. Hindi mo sila maliligtas kung ikaw mismo ang problema, sabay-sabay nilang bulong. Humakbang si Ezra. Nilabas ang mutya, ngayoy itim na bato, na biyak sa gitna. Nagsisimula itong uminit. Lumapit ang nilalang. Hindi mo na ako kayang labanan. Kasi ako ang mga pagpipilian mong tinanggihan. Ako ang ikaw na mas madaling sumuko. At tumakbo ang anino papunta sa kanya. Pak! Tumama ang katawan ng nilalang sa kutsilyong kahoy na hawak ni Ezra, pero tila walang epekto. Ang anino'y lumusot sa kanya. Pumasok sa likod niya. At mula sa kanyang bibig, sumigaw ang isa pang boses. Wala ka ng silbi. Wala ka ng uwian. Napaluhod si Ezra. Sa kanyang kamay, ang pulang singsing umiinit, sumisigaw, parang gusto ng pumutok. At sa ilalim nito ang sulat ng kanyang lola. Basa na sa ulan, nabura na ang mga salita. Ngunit isang linya lang ang naiwan, bawiin mo ang pangalan mo. Napapikit siya. At sa loob ng kanyang isipan, bumalik ang larawan ng batang babaeng nakangiti. Ang batang multong nagsabing, kung mamatay ako, wag mong hayaang maulit ang ginawa nila. Napasigaw si Ezra. Hindi dahil sa sakit, kundi sa desisyon. At sa isang iglap, hinila niya ang singsing, pinunit mula sa leg, at piniga ang kanyang palad hanggang ang pulang bato'y pumasok sa kanyang laman. Isang liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Sumiklab ang paligid. Nagsigawan ang mga anino. At sa harap niya, lumitaw ulit ang bata. Hubad. Duguan. Pero may hawak na kandila. Kuya, ikaw ba ulit yan? Tumango si Ezra. Luhaan. Pero hindi ako babalik. Bakit? Kasi ako ang dapat umalis para hindi ka na ulit masaktan. At hinawakan niya ang kamay ng bata. Sabay itinulak ito palayo. Mabuhay ka.
Hindi na ikaw ang alay. Sumigaw ang mga anino. Nagliyab ang punso. Nag-iba ang hangin. At sa kanyang likuran, nakita niya si Elias lumilitaw sa dilim. Umiiyak. Ezra! Huwag, ngunit huli na. Napasigaw si Ezra. Kung ito ang kabayaran ng kasalanan ko noon, ako na ang magbayad. At mula sa kanyang dibdib, tumagos ang itim na mutya, buo na uli, pero ngayon, maliwanag. Tumibok ito ng minsan at sumabog. Ang lahat ay natabunan ng liwanag. Walang tunog. Walang galaw. Hanggang sa unti-unting bumalik ang hangin. Ang ulan. Ang lupa. At sa gitna ng punso, isang abo. Si Ezra. Wala na siya. Nakahawak si Elias sa kanyang dibdib. Nanginginig. Isang bahagi ng kanya'y parang namatay din. Tumingin siya sa kaliwa, wala na ang bata. Tumingin sa kanan, ang mga anino, nawala. Ngunit sa lupa nandoon pa rin ang singsing. Ngayon ay pilak muli. Walang liwanag. Walang init. Lumapit si Elias. Dinampot ito. At sa kanyang palad, naramdaman niya ang huling tibok ni Ezra. Hindi galit. Hindi takot. Pagpayad. Sa likod niya, narinig niya ang tunog ng yakap, isang hangin, malamig pero mapayapa. Parang paalam. Tumingin si Elias sa langit, at doon sa mga ulap, nakita niya ang isang silweta. Bata. Lalaki. Nakatingin sa kanya. At sa unang beses matapos ang mahabang panahon napangiti si Elias. Ngunit bago pa siya makalakad palayo, napansin niya ang isang bagay. Sa lupa, hindi lang isang singsing ang nandoon, kundi dalawa. At ang isa, itim na muli. Mainit. Tinitigan niya ito. Lumapit. Bakit may isa pa, bulong niya. Pagdampot niya, isang tinig ang bumulong sa kanyang likod. Alin sa amin ang totoo? Napalingon si Elias. At sa kanyang likod nandoon si Ezra. Pero mas bata. Mas tahimik. At ang kanyang mga mata walang laman. Ezra. Hindi ito sumagot. Ngumiti lang. At naglakad palayo. Hawak-hawak ang itim na singsing. At habang papalayo siya sa punso, ang hangin ay tila may ibinulong ulit. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Walang sagot. Tapos biglang huminto ang bata. Tumingin pabalik. At doon sa kanyang mga mata, nandoon pa rin ang liwanag pero may bahid ng dilim. At bago siya tuluyang mawala sa ulap ng ulan, isang linya ang sumabog sa isipan ng mga makakabasa ng kwentong ito, tapos na ba talaga ang sumpa? O baka nagsisimula pa lang? Ang araw ay muling sumikat sa baryo ng Daplay, pero kakaiba ang liwanag. Parang mapusyaw. Parang pilit na sumisikat sa gitna ng alaala ng ulan, apoy, at sigawan. Sa gitna ng punso na minsang naging lugar ng kamatayan at pagsasakripisyo, may katahimikang bumalot. Wala nang anino. Wala nang multo. Wala nang halakhak ng mga nilalang sa dilim. Pero wala na rin si Ezra. Si Elias ay nakaupo pa rin sa gilid ng punso. Hawak-hawak ang dalawang singsing, isa'y pilak na tila na nahimik na, at ang isa'y itim na muling nabuhay sa init. Hindi niya alam kung alin ang totoo. Alin ang dapat itapon? O alin ang dapat itago? Tahimik ang lahat, pero sa loob niya'y may kulang. Parang may puwersang humihila sa kanya pabalik, pabalik sa mga tanong na hindi niya nasagot. Ezra, mahinang sambit niya. Hindi kita naintindihan pero naintindihan kita ngayon. Dumating ang ilang kababaryo, nagtanong kung bakit wasak ang punso, kung anong nangyari. Pero si Elias, hindi nagsalita. Tahimik lang siyang tumingin sa kanila, at doon sa titig niya, may bigat na hindi kayang saluhin ng sinuman. Pag-uwi niya sa kanilang barong-barong, tahimik lang si Elias. Binuksan niya ang kahon ni Ezra, yung lumang taguan nilang magkapatid. Nandoon pa rin ang lumang litrato nila ng kanilang nanay, isang babaeng halos hindi na niya maalala ang boses. Sa likod ng litrato, may nakasulat na linyang hindi niya napansin dati. Bumalik ka kung kailan mo na kaya. Nanlambot ang tuhod niya.
Para bang iyon ang sagot sa lahat? Si Ezra bumalik hindi para makipaghiganti kundi para magtapos ng isang siklo. Sa mga sumunod na araw, naglaho ang mga takot sa baryo. Wala nang biglang nawawala. Wala nang sigaw sa hating gabi. Parang nawala na ang sumpa. Pero may kapalit. Si Ezra ang kabayaran. Isang taong sinubukang tumakas sa sarili niyang anino. Isang kapatid na piniling bumalik kahit walang kasiguraduhan kung matatanggap siya ulit. Minsan, sa gabi, nakikita ni Elias ang bata sa panaginip, ang batang Ezra, nakaupo sa ilalim ng puno, nakangiti pero laging naglalakad paalis. May gabi ring nagising siya sa biglang lamig ng hangin. At sa tabi ng kama niya, nandoon ang pilak na singsing, nakalapag, kahit isinara na niya ang kahon nito. Hindi niya na ito itinapon. Nilagay na lang niya sa ilalim ng kanyang unan, kasabay ng panalangin sana'y wala nang ang babalik pa. Si Aling Mamerta, ang matandang albularyo, dumalaw kay Elias. Inabot sa kanya ang isang kahoy na kahon na pinamana raw ni Lola Ninang, ina ni Ezra, na matagal nang nawala. Sa loob nito ay isang kandila, itim na parang alkitran, pero may ukit sa gilid, ang liwanag, hindi laging puti. Hindi lahat ng liwanag, anak, ay pag-asa, wika ni Aling Mamerta. Minsan, liwanag din ang nagpapakita ng kasalanan. Bakit niyo ako binibigyan nito? Tanong ni Elias. Tapos na ang bahagi ng kapatid mo. Pero ikaw ang tagapagdala ng alaala. Hindi ba't dapat kalimutan na lang? Kung ganoon, walang matututo. Mula noon, dinala ni Elias ang kahon tuwing gabi. Hindi niya alam kung paano ito gamitin o kung kailan muli ito liliwanag. Pero sa puso niya, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Maaaring panandali ang katahimikan lamang ito. Maaaring paghupa bago ang bagong bagyo. Muling bumalik ang ilang kaibigan nila noon. Humingi ng tawad. May ilan sa kanila, tuluyan nang umalis sa baryo, dala ang takot na baka bumalik ang sumpa. Ang masakit, wala ni isa sa kanila ang dumalo sa pagpapalibing kay Ezra. Kung tutuusin, walang katawan. Walang kabaong. Wala ring sermon. Isang abo lang sa maliit na garapon, nilibing sa ilalim ng puno kung saan sila madalas maglaro noon. Doon nakalagay ang epitaph na iniukit ni Elias sa kahoy, bawiin mo ang pangalan mo. Pagkaraan ng isang buwan, lumamig ang mga gabi. Ang mga kwento tungkol sa aswang, multo, at mga halimaw sa kabubatan ay parang unti-unting nililimot ng mga tao. Pero si Elias, hindi. Lalo na tuwing gabi, kapag naririnig niya ang boses ni Ezra sa loob ng panaginip, alin sa amin ang totoo? At bumabalik sa kanya ang tanong. Si Ezra ba ang binalik? O siya ang naiwan para bantayan ang susunod? May mga gabi ring humihinto siya sa harap ng salamin, tinititigan ang sarili. At sa gilid ng paningin niya, parang may aninong dumadaan, pamilyar ang anyo. Ezra, tanong niya minsan. Walang sagot. Ngunit isang beses, sa salamin, hindi siya ang refleksyong gumagalaw. Napaatras siya. Hinanap ang kandila sa kahon. Nang sinindihan niya ito, biglang naging kalmado ang paligid. Pero hindi siya nakatulog buong gabi. Ngayon, taon na ang lumipas. Si Elias ay hindi na bata. Nag-umpisa siyang tumulong sa mga batang inulila rin ng kaguluhan sa baryo. Tahimik siyang nakikinig sa mga kwento nila sa mga bangungot. Hindi siya nagtuturo. Pero nakikinig siya. At sa bawat kwento ng kadiliman, sa bawat patak ng luha, isang tanong ang palaging bumabalik sa kanya. Hindi na, bakit siya bumalik? Kundi, ako rin ba kailangang bumalik isang araw? Ang punso ngayon ay isang maliit na lugar ng alaala. May kandilang hindi nauubos ang sindi. Pilit nililinaw ang kadilimang minsan ay nilamon ang buong lugar. At sa ilalim ng kandila, dalawang singsing na magkatabi. Isa'y pilak. Isa'y itim. Pero ngayon, parang pareho na silang tahimik. Walang liwanag. Walang init. Parang nagpapaalam. O baka nagpapahinga lang. Hanggang sa isang araw, isang batang dumaan sa punso. Nakita ang singsing. Tumingin sa paligid. At nagtanong, anong kwento ng mga ito? Walang sumagot.
Pero maririnig sa hangin kung tahimik kang makikinig ang bulong mula sa lumang alaala. Kung ikaw ang kailangan niyang isakripisyo, papayag ka ba? Isang tanong na hindi natatapos. Isang siklong nagkukubli sa katahimikan. At sa huli, isang linya na paulit-ulit bumabalik sa mga naiiwan, tapos na ba talaga ang sumpa? O baka nagsisimula pa lang?